Nagsimula ang pelikula sa isang ordinaryong tao na gustong ibunyag ang katotohanan. Sa loob ng maraming taon, ang lungsod ay bumagsak dahil sa polusyon. Nagkalat ang sakit, at ginawang pugad ng mga freaks ang lungsod na tinatawag niyang tahanan. Siya ay kumbinsido na ang dapat sisihin ay si Bob, ang founder ng BTH. Nang gabing iyon, dumating si JJ, ang kanyang kasosyo, na may dalang isang bagay na kawili-wili, isang portable hard drive na maaaring naglalaman ng mahahalagang impormasyon, bagamat kailangan muna nilang i-decrypt ito. Si John ay agad na nagtrabaho at sa lalong madaling panahon, natuklasan ng isang bagay na nakakatakot. Ang drive ay hindi lamang naglalaman ng ebidensya ngunit narito rin ang mga larawan ng mga lugar kung saan ang kumpanyang BTH ay nagtatapon ng radioactive waste. Ang hard drive na ito ay naglalaman ng napakahalagang ebidensya at ang tagumpay na lubhang hinahangad nila. Ngunit si JJ ay hindi kasing talino gaya ng iniisip niya, dahil nasundan siya ng mga freaks mula sa BTH sa kanilang hideout. Ang mga ito ay walang awa na mga mamamatay tao sa ilalim ng utos ng kanilang pinuno, at ang pagkahulog sa kamay ng mga ito ay nangangahulugan ng kamatayan. At kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si John. Salamat sa sakripisyo ni John, nakatakas si JJ, ngunit nawasak ang disk, at nakatakas lamang siya dala ang maliit na fragment nito. Nagbago ang eksena kung saan ipinakilala sa atin si Winston, isang ama na dumaan sa mahirap na panahon. Ang kanyang asawa ay namatay wala pang 1 taon, at ngayon ay siya at ang kanyang anak na si Wade, isang normal na batang lalaki na hindi nagdudulot ng mga problema, bagaman siya ay palaging tila malungkot. Matapos kainin ang hindi pa nasusunog na bahagi ng almusal na inihanda ni Winston, lumabas silang dalawa para lang matagpuan ng isang lalaki na tumatangging ibalik kay Mrs. Daisy ang kanyang pusa. Ang pangalan niya ay Dennis, at ilang buwan na niyang sinusubukang bilhin ang ari-arian ng matandang babae, ngunit palagi nitong tinatanggihan ang mga alok nito. Gaya ng inaasahan, walang awa si Dennis, at para pahirapan ang matandang babae, muntik na niyang patayin ang alaga nito sa pamamagitan ng pagtatapon nito sa kalsada. Tinanong ni Wade ang kanyang ama kung bakit wala siyang ginawa, at sumagot siya na minsan ay mas mabuting manahimik. Sa lungsod na ito, ang panganib ay laging nasa paligid, at ayaw niyang magkaroon ng kaaway. Sa isang lungsod kung saan ang buong ekonomiya ay nakasalalay sa isang kumpanya, maaari nitong gawin anuman ang gusto nito, at walang sino man ang may lakas ng loob na kumilos laban dito. Dahil sa mga basurang itinatapon ng BTH sa mga ilog at parke, ito ay naging isang nakalalason na lugar, ngunit tungkol naman sa kanilang mga sahig, ang mga ito ay kumikinang, salamat sa serbisyo ni Winston na siya janitor dito. Kinalaunan sa araw na iyon, pumunta si Winston sa doktor upang kunin ang kanyang mga resulta ng pagsusuri, kung saan sinabi sa kanya na ang kanyang utak ay malapit ng masira dahil sa paglanghap ng mga kemikal na nagmumula sa kumpanya. Tinatansya nila na mayroon lamang siyang 1 taon upang mabuhay. Dahil sa masamang balita na natanggap niya, nagtakda si Winston na humingi ng suporta mula sa kanyang insurance para magbayad para sa gamutan na maaaring magpahaba ng kanyang buhay, ngunit tulad ng inaasahan, lubos siyang tinanggihan ng kumpanya, dahil hindi daw saklaw ng kanyang insurance ang gamutan na iyon. Hindi na nakakapagtaka dahil si Bob, ang pinuno ng BTH, ay isang walang awang tao na ginagamit ang lungsod bilang kanyang testing ground sa kanyang paghahanap na maging perpektong tao. Gayunpaman, ang kanyang kapatid na si Fritz ay patunay na sila ay nabigo ng maraming beses sa kanilang paghahanap para sa pagiging perpekto. Galit na galit si Bob sa kapabayaan ni Fritz na nagdulot sa pagkawala ng hard drive. Binigyan niya siya ng 48 oras para itama ang kanyang pagkakamali at hanapin si JJ. Sa paaralan, sinubukan ni Wade na gawin ang isang bagay na talagang gusto niya sa audition ng talent show, ngunit dahil hindi sumama sa kanya ang kanyang ama, hindi siya nagkaroon ng sapat na lakas ng loob at napahiya. Nang gabing iyon, sa kanyang pag-uwi, sinubukan ni Winston na lunurin ang kanyang kalungkutan sa alak dahil sa masamang balita, lalo na ang pagkakaroon ng utang sa kanyang bank account. Bagamat sinusubukan niyang humingi ng tawad, hindi alam ni Winston kung paano sasabihin sa kanyang anak ang tungkol sa sakit, kaya nagpasya siyang itago ang impormasyon sa kanyang sarili pansamantala. Upang pasayahin siya, gumawa siya ng isang bagay, ngunit nakalimutan ng mga dokumento sa mesa at kinailangang magsinungaling sa kanya, na tinitiyak sa kanya na ang lahat ay maayos. Sa sandaling makatulog si Wade, lumabas si Winston upang magpatuloy sa pag-inom at harapin ang kanyang mga problema ng mag-isa. Sa kabilang panig ng lungsod, nakipagkita si Bob kay Stockins, isang crime boss na kinauutangan niya. Galit na galit si Stockins, dahil walang pera si Bob para bayaran ang mga natitirang account,
at hindi sapat ang kanyang kumpanya para mabayaran ang utang. Humingi ng deadline si Bob at bumalik sa kanyang mesa kung saan siya nilapitan ni Winston, na pumasok bilang waiter para kausapin siya. Si Winston ay tapat sa kanyang amo, kung kanino siya nagtrabaho sa loob ng 13 taon, at umaasa na makuha ang kanyang medical insurance para mabayaran ang kanyang gamutan, ngunit siya ay nilinlang at pinalaya sa pintuan sa likod. Isa itong aral na hindi niya inaasahan, dahil pinaniwalaan ni Winston ang lahat ng kasinungalingan na sinabi ng kumpanya tungkol sa kanyang perpektong amo. Galit na galit, bumalik siya sa kumpanya at ginamit ang kanyang loyal na mop na ginamit niya sa loob ng 13 taon upang ikalat ang toxic waste sa buong lugar. Samantala, dumating si JJ sa lugar upang simulan ang pagsabotahe sa kumpanya. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Winston sa vault dala ang kanyang radioactive mop at pinagbantaan ang mga gwardya. Dala ang lahat ng pera na kanyang nakuha, umalis siya sa lugar pero nag-cruise ang landas nila ni JJ, na tumatakas sa mga freak na pinamumunuan ni Fritz. Pareho nilang sinubukang tumakas mula sa lugar, ngunit hindi makalundag si Winston sa bakod at nahuli siya ng mga freak. Binaril siya ng isa sa kanila sa mukha, na ikinamatay niya bago siya bumagsak sa lupa. Gayunpaman nang makitang nagkamali sila ng napatay, nagalit si Fritz at ipinadala muli sa kanila ang larawan ni JJ, para malaman nila kung sino ang hahanapin. Sa halip na tanggapin ang kanilang pagkakamali, itinapon ng mga freak ang katawan ni Winston sa isang imbakan na puno ng parehong basura na ginamit niya sa mop, na nagresulta ng isang radikal na pagbabago sa kanyang katawan. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Winston mula sa mga tubo bilang isang bagay na ganap na naiiba, isang bagay na hindi tao. Dahil sa takot, sinubukan niyang bumalik sa bahay ngunit ayaw niyang takutin ng sinuman, kaya sinubukan niyang dumaan sa fire exit. Doon ay nakita niyang labis na nag-aalala si Wade at sinubukan siyang lapitan, ngunit hindi ito naging maayos. Bumagsak si Winston sa kotse ni Dennis, na bumalik upang ipagpatuloy ang pagbabanta kay Mrs. Daisy. Hindi pa umabot ng 2 segundo at naglabas si Dennis ng baril para barilin siya, ngunit halos hindi bumaon ang bala sa kanyang balat at kaagad itong niluwa pagkatapos. Sa kanyang galit, inatake ni Winston si Dennis at hinawakan ang kanyang braso ng may lakas at agad niyang pinutol ang braso ng lalaki. Ang mga saksi ay hindi nag-aksaya ng oras at agad na ni-record ang nangyayari at tumawag ng pulisya upang hulihin si Winston, na nagtapos sa pagtakas sa kagubatan habang sinusundan siya ng mga mandurumog, na handang durugin siya o marahil ay sunugin siya ng buhay. Kinaumagahan, pagkatapos tumakbo buong gabi, sa wakas ay nakita ni Winston kung ano na siya. Ngunit ang higit na ikinagulat niya ay ang isang matandang lalaki na tinatawag ang kanyang sarili na wise man, na nag-alok sa kanya ng almusal at hindi nagpapakita ng takot sa kanyang hitsura. Sa kagubatan pala nakatira si Wiseman at nasaksihan niya ang lahat ng nagagawa ng basura ng BTH, mula sa ibon hanggang sa mga isda, kaya hindi na ito nakakagulat sa kanya. Ipinakita sa kanya si Wiseman ang map na natagpuan niya. Ang sandata na iyon ngayon ay paborito niyang sandata, at ibinalik ito sa kanya upang magawa niya ang kinakailangan at maibalik ang kanyang anak. Ang balita ay puno ng mga video ng mutant na pumutol sa kamay ng isang lalaki noong nakaraang gabi. Ngunit sa gitna ng bayan, may mas kawili-wiling nangyayari. Isang grupo ng mga tulisan ang nagbarikada sa isang restaurant at may mga hostage. Sinisikap ng pulisya na hawakan ang sitwasyon, ngunit ito ay hindi na makontrol at kailangan nila ng isang bayani, isang taong gagawin ang kinakailangan upang iligtas ang mga tao, ngunit walang takot na sisirain ang mga katawan ng mga kontrabida sa paraang hindi pa nakikita noon. Pagkatapos ng matinding labanan, ang mga hostage ay nakalabas sa lugar ng ligtas, at si Winston ay pinuri bilang isang bayani. Nakita ni Wade ang kanyang ama sa telebisyon na pinupuri at pinapalakpakan, bagamat walang nakakaalam kung sino siya. Si Dennis ay nanunood ng telebisyon at sinabi sa kanyang ama na ang halimaw na iyon ang siyang pumutol sa kanyang braso, kaya ipinadala ni Stockins ang kanyang mga tauhan para hulihin si Winston. Samantala, galit na galit si Bob. Ang kanyang kumpanya ay nawalan ng daan-daang milyon matapos makumpirma na ang basura ng BTH ang lumikha ng nilalang na iyon. Ngayon ay mayroon silang mabigat na problema at naghahanap ng solusyon. Sa kanyang laboratorio, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magtrabaho. Gusto niyang malaman ang sikreto ng nilalang na iyon at kung paano ito gagayahin. Hindi araw-araw may nagigising na hindi tinatablan ng bala at sobrang lakas. Sa bahay ni Wade, lumalabas na sinabi ni JJ sa maliit na bata ang lahat ng kanyang nalalaman, kasama na ang kanyang ama ay isang bayaning mutant at lahat ng bagay na may kaugnayan sa BTH. Maya-maya,
Dumating ang mga freak na may intensyon na dukutin siya para gamitin siya bilang pain, ngunit nagawa siyang itakas ni JJ doon ng ligtas. Lumitaw si Winston, at habang sinusubukan niyang ipaliwanag sa kanyang anak kung bakit siya nagsinungaling sa kanya tungkol sa kanyang sakit, may humarang sa kanila, ang mga alapores ni Stockins, na nandyan para maghiganti sa nangyari kay Dennis. Dinala ni JJ si Wade palayo, ngunit hindi nagtagal ay naabutan sila ng mga freak at binaril ang babae sa tiyan. Kinuha ni Fritz ang bata. Plano nilang gamitin siya para mahuli ang kanyang ama. Ngunit si Winston ay nahaharap sa iba pang mga problema tulad ng katotohanan na siya ay binaril gamit ang isang shotgun. Sa abot ng kanyang makakaya, tumakbo siya sa isang abandonadong gusali at nagtago sa mga basura. Pagkatapos ay isa-isa niyang niligpit ang mga kontrabida, gamit ang katawan ng isa sa kanila bilang pain. Winasak niya ang mga ito nang hindi pinagpapawisan. Mismo, siya ay isang maliit na Hulk, ngunit mas delikado. Pagkatapos ay ninakaw niya ang kanilang sasakyan, hinanap si JJ, at iniligtas siya. Dahil hindi sila maaaring pumunta sa ospital, dinala niya ito kay Wiseman, na marunong daw sa medisina, ngunit sa huli, isa pala itong sinungaling. Naisip ni Winston na mapapagaling niya siya gamit ang ilan sa kanyang dugo, kaya ginamit niya ito. Nang ang dugo ni Winston ay pumasok sa daluyan ng dugo ni JJ, nagsimula siyang magkaroon ng kakaibang mga pangitain at namilipit. Nang malaman ni Stockins na ang basura ng BTH ang lumikha ng halimaw na pumutol sa braso ng kanyang anak, tinawagan niya ito upang sabihin sa kanya na tapos na ang kanyang oras. Gusto niyang maghiganti o patayin ang lahat. Buti na lang at hawak ni Bob si Wade, kaya halos tiyak na darating si Winston para sa kanya at sa wakas ay makakatagpo na rin si Stockins. Balik tayo kay Winston, tila gumana ang kanyang dugo at buhay pa si JJ. Bagamat may nararamdaman siyang kakaiba at natatakot na may mangyaring masama sa kanya, hindi sila nag-aksaya ng oras at hinabol ang mga freak, na sa tingin nila ay isang rock band at may festival sa bayan. Pagkatapos ng First Blood, isinagawa ni Winston ang kanyang madugong kill streak, na nagtapos sa Savage. Pagkatapos ay nakuha niya ang isang dambuhala at natuklasan ang kanyang maliit na sikreto. Siya ay nagsabi sa kanila kung nasaan sila Wade, kaya oras na para maibalik ni Winston ang kanyang anak. Ang lugar ay puno ng mga gwardya, ngunit iyon ay hindi problema para kay Winston. Gayunpaman, iba ang nangyari. Ang duo ay nahulog sa isang bitag at pinatulog sila ni Bob gamit ang isang uri ng gas. Sa oras na magising si Winston, siya ay nakatali sa mga kadena at napapalibutan ng mga scientist na nagsimulang mag-eksperimento upang alamin ang kanyang sikreto. Ang unang bagay na ginawa nila ay kumuha sila ng mga dosis ng dugo, at inulit ang proseso ng ilang beses, hanggang sa mapuno na si Bob at sinimulan ang testing. Sa itaas na palapag, si Stockins ay naubusan na ng pasensya. Gusto niyang patayin si Winston, ngunit gusto ni Bob ng mas maraming oras, kaya't sa wakas ay hinarap niya ang kanyang kapareha, inutusan siya nito na inumin ang isang buong baso ng dugo ni Winston, at ang transformation ay agad na nagsimula. Nang marinig ng kanyang sekretarya ang hiyawan, tumakbo siya at nakitang si Bob ay hindi na katulad ng dati. Naging iba na siya at ganoon din ang gusto ng assistant niya, ngunit naubusan na sila ng dugo, kaya plano nilang gamitin si Wade. Ang ideyang ito ay hindi nagustuhan ni Fritz, na bagamat siya ay masama, hindi niya kayang mag-eksperimento sa isang inosenteng bata, kaya siya ay pinarusahan. Nang marinig ni Winston na plano nilang gamitin si Wade, nagalit siya at sinubukan putulin ang mga tanikala, ngunit wala siyang lakas. Di nagtagal, naalala niya na ang kanyang ihi ay parang asido, at kinailangan lang niya itong itutok ng maayos para maputol ang mga tanikala. Sa sandaling makatakas siya, natagpuan niya si Bob, na ngayon ay isang nakakakilabot na nilalang. Puno ng aksyon ang laban, at nagawang sunugin ni Winston ang mukha ng kontrabida gamit ang kanyang mop, na nagalit at walang awang inatake siya. Sa tulong ni JJ, natalo ni Winston si Bob. At di nagtagal, lumitaw si Wade kasama si Fritz, na sumalungat sa kanyang kapatid at nagligtas ng isang inosenteng tao. Nagising si Winston sa ospital makalipas ang ilang oras.
Naghilom na ang kanyang mga sugat at itinuring siyang pambansang bayani ng gobyerno sa paglalantad sa BTH at sa lahat ng krimen nito. Higit sa lahat, nasa perpektong kondisyon ng kanyang utak, kaya hindi siya mamamatay at magkakasama na silang muli ng kanyang anak. At nagtapos ang pelikula sa isang happy ending. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.